magandang gabi. Mag-start po tayo sa panalangin. Let's open with prayer. Manalangin tayo. Ama namin, kayo po ang dakila sa lahat at kayo po ang soberanong Diyos. Kayo ang nag-iisang tunay na Diyos. At humihiling kami ngayong gabi na patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. At ganun din, lalo na ang pag-aaralan namin ay tungkol sa disiplina. Kung kami man ay hindi familiar dito, tulungan nyo kami. Kami man ay familiar na dito, tulungan nyo kami. Dahil ito ay hindi lang for formality, ito ay nararanasan na namin dahil ikaw ang Diyos na nagdidisiplina. At alam din namin, O Diyos, na ang lahat ng mga pag-aaralan namin, kung ito ay base sa banal na kasulatan, ito po, Ama, ay dapat naming sundin. Marami kaming dapat matutunan, maraming mga iba't ibang sitwasyon na dapat tignan namin ng may karunungan. At sa lahat ng ito ay ang maging basihan namin ay kasulatan. Nihiling namin ito, O Diyos. Ingatan niyo kami sa pag-aaral namin dahil ito ay sensitibong topic na dapat naming talakayin ng may pag-iingat. Kahit gabayan niyo kami, paliwanagin yung isipan namin, huwag niyo kami hayaan sa sarili naming mga opinyon, sarili naming mga komento, sarili naming mga perspektibo. Gabayan niyo kami, aming Ama. At mga ibang kapatid pa na mag-join, sana po himukin niyo sila na makasama namin at maging tulong ito sa ibang mga kapatid. Pinupuri namin kayo, aming Ama, at hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ayan, so magandang gabi po ulit. Again, this is the summary ng tatlong Bible class series topic ng church discipline sa aming church. So, kung hindi ito exhaustive katulad ng mga napag-aralan namin, ito ay summary ng mga iyon. So, at ngayon, pwede tayo magkaroon ng mga discussions after the lecture tungkol dito sa church discipline. Kinuha natin yung pinaka-reference nito ay ang pinaka-reference nito ay yung article ni Jonathan Leeman. Ilalagay ko sa dito. Ayan, sa chat box. Ito yung pinaka-article ni Jonathan Leeman na pinamagatang 10 things you should know about church discipline. At ang ginamit natin mga reference dito ay mainly itong article na to. At ginamit din nating reference yung mga previous references na natin sa study sa church. Ito, yung book ni Jonathan Leeman na Church Discipline, How the Church Protects the Name of Jesus. Isa yun. Isa yan sa mga main na ginamit natin. Siya rin yung sumulat ng article. Ganon din yung edited ni Hammett at ni Merkel, yung Those Who Must Give an Account. Ayan. Diyan natin kinuha lalo na yung historical analysis tungkol sa church discipline. Ganon din, very simple at very helpful yung book ni Jeremy Kimball na 40 questions about church membership and discipline. At ganon din, kumuha rin tayo dito ng mga karunungan, mga wisdom galing sa Grace Ministerial Academy doon sa aming ecclesiology doctrine of the church na kung saan ang nagtuturo ay si Pastor Noel Espinosa. So ito yung mga main na mga references natin sa pag-aaral natin na to at dun sa series na pinag-aaralan namin sa church. So again, you can check yung records namin para sa tatlong part series. So now, titignan natin isa-isa yung bilang summary ng usapin ng church discipline. So number one, ang church discipline ay hindi ideya ng tao, hindi ito gawa ng tao, hindi ito inbensyon ng tao. Ito ay ideya mismo ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus sa Matthew chapter 28,
ang Panginoong Jesus ang nagbanggit ng hindi ka dapat humatol sa Matthew 7 verse 1, pero siya rin yung nagsabi na kailangan nating humatol sa Matthew chapter 18. So ano man yung ibig sabihin ng Panginoon doon sa you shall not judge, hindi ibig sabihin noon na hindi tayo pwede magkaroon ng mapagmahal na pagtatama sa pagitan ng mga mananampalataya. So hindi lang ang Panginoong Jesus ang nagsalita din dito ang Apostol Pablo. Si Apostle Paul, lalo na sa Corinthian Church, hindi exclusive sa Corinthian Church, pero largely sa Corinthian letter ay ginawa ni Apostle Paul yung instruction mismo ng Panginoong Jesus. So kung ano sinabi ni Jesus ay pinractice na ng mga apostles sa mga churches na na-plant nila. Now, puntahan muna natin yung Matthew chapter 18. Kung familiar kayo sa Matthew 18 verse 15 hanggang 20, dalawa yung principal na concern ni Jesus nung sinabi niya sa Matthew 18 na kapag may nagkasalang kapatid, kausapin mo, at kapag nagsisi siya ay pinatawad na. Kung hindi siya nagsisi, magdadala ka ng isa o dalawa pa, at kapag siya'y nagsisi, siya ay pinatawad na. Pero pag hindi siya nagsisi, kailangan siyang dalhin sa kalipunan ng iglesia. At kapag siya ay nagsisi, siya ay pinatawad na. Pero pag hindi siya nagsisi, kailangan siyang ituring bilang publikano. Kailangan siya ituring bilang isang hindi mananampalataya. So, doon sa binanggit ni Jesus sa Matthew chapter 18, dalawa yung principal concern ni Jesus. Una, isa sa concern ni Jesus ay yung necessity ng pagsisisi ng isang nagkasala. Na ang pinaka-goal kung bakit siya kakausapin, ang pinaka-goal kung bakit siya i-confront, ay para siya ay mag-repent sa nagkakasalang kapatid. Ang pangalawang concern ni Jesus ay yung confidentiality. Kaya ang banggit ni Jesus dito sa Matthew 18 ay kayong dalawa muna. Hindi unang step ng Panginoong Jesus na church level agad. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus na church level agad. Kapag may nagkasala, hindi sinabi ni Jesus, sabihin mo sa iba. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus, ikwento mo sa iba. Ang sinabi ng Panginoong Jesus, kausapin mo mismo yung nagkasala. At ikaw mismo ang magko-confront sa kanya. So, meron ditong sense ng pinipreserve ni Jesus yung confidentiality. Nililimit ni Jesus yung mga tao na involved. Hindi dapat na palaging involved kaagad yung buong church sa mga unang steps ng church discipline. Yan yung makikita natin sa binanggit ng Panginoong Jesus dito sa instruction niya, imperative niya pagdating sa churches. So, merong distinction dito, merong underlying concern tungkol sa theological conviction natin kung ano ibig sabihin ng church. Bilang isang spiritual covenant community, ang iglesia ay dapat hindi katulad ng mundo. Dapat ang church ay distinct mula sa mundo. Kaya mga believers, tinatawag sila na maging banal. Sila ay hindi tinuturing o kamuka ng mga pagano at mga tax collectors. Kapag sila lang ay hindi nagsisi, kapag sila lang ay umabot sa kaduluduluhan ng church discipline, doon lang sila ituturing na parang pagano. Dahil namumuhay sila parang pagano, namumuhay sila na parang mga tax collectors. Pero, ang primary concern nun ay hindi maging katulad nila. Ibig sabihin, yung church ay binubuo na hindi katulad ng pagano, hindi katulad ng mga tax collectors. They are not like the world, at yun yung i-maintain na distinction ng church, kaya magkakaroon ng discipline. At ito ay binabanggit na ang discipline ay in the sense ng ecclesiastical context. Ito ay merong interpersonal na diwa kung saan merong nagkasala, tinatawag siya sa pagsisisi. Merong ibang mga kapatid na may pananagutan sa kanya. May pananagutan ang isa't isa. Pero hindi lang ito ecclesiastical context. Meron din itong judicial sense. May legal sense ang church discipline. Kaya nung sinabi ni Jesus, kapag hindi siya nagsisi, nung unang kinausap pa lang, kailangang mag-invoke ng language ng
kailangan i-invoke yung language ng bringing 2 to 3 witnesses. Familiar tayo kapag sinabing 2 to 3 witnesses, yan ay merong sense ng judicial. Merong sense yan ng legal. Galing yan sa Deuteronomy chapter 19, kung saan kapag merong iniimbestigahan na tao, merong kailangan mga testigo. At yan yung sabi ni Jesus, kapag hindi nagsisi yung isa, magdala ka ng testigo. Yung church discipline ay merong legal sense, merong judicial sense na pinagkakatiwalaan na may responsibilidad na mag-a-assess, mag-evaluate sa validity ng gospel profession ng mga nag-under ng church discipline. So, ibig sabihin, yung process pala ng discipline, nagre-reflect dyan yung authority ng church na i-preserve yung sanctity ng covenant community at kailangan ina-uphold nito yung kanyang witness sa gospel. May otoridad ang church para mag-discipline at magdi-discipline siya para saan? For what? Para i-preserba yung purity ng church, i-preserba yung sanctity ng church, para i-uphold yung kanyang witness sa mundo. Now, may iba-iba pang mga binanggit si Apostle Paul sa, for example, sa Galatians 6:1, Ephesians 5:11, Titus 3:10, saka sa 2 Thessalonians 3. Pero largely, kapag pinag-uusapan yung church discipline, hindi pwedeng mawala dyan yung 1 Corinthians chapter 5. Yung 1 Corinthians chapter 5, very similar to doon sa 1 Corinthians, sa Matthew 18, dahil pareho sila na nag-i-instruct na mag-exercise ng judgment ang church. Ang Matthew 18, you should judge the one na nagkasala. Sa 1 Corinthians 5, sabi rin ni Apostle Paul, you should judge the one na nagkasala. Now, may distinction yung Matthew 18 sa yung 1 Corinthians 5. Ang pinagkaiba nila, si Jesus, nag-a-advise siya na magbigay ng warning muna at may opportunities for repentance. Sabi ng Panginoong Jesus, ayan, kausapin mo muna isang beses, pagkatapos ng isang beses, hindi pa rin, may kasama ng iba, pag hindi pa rin, may buong local church na. So, merong progression. However, dito sa 1 Corinthians chapter 5, sinabi na mismo ni Apostle Paul na itiwalag kaagad yung miyembrong nagkakasala. So, magkaiba yung binanggit ni Jesus na progressive yung discipline at iba yung binanggit ni Apostle Paul na sinabi niya kaagad, you make a decision. I-excommunicate nyo kaagad yan, yung nagkasala doon sa 1 Corinthians chapter 5. Now, bakit sila magkaiba? Yung pagkakaiba ng Matthew 18 at 1 Corinthians 5, dahil magkaiba approach nito, dahil in-highlight nito na magkaibang situation iyon. Magkaiba yung situation na binabanggit ni Jesus, magkaiba yung situation na binabanggit ni Apostle Paul. Yung binanggit ni Jesus ay pwede mo nang i-one-to-one, hindi pa alam ng iba. Pero yung kay Apostle Paul, merong isang lalaki na inasawa yung stepmother niya. Nagkakaroon ng sexual relationship sa stepmother niya. At yung Corinthian church, nagre-rejoice pa na napakamapagbayaya ng Diyos na pwede itong gawin. So even, sabi ni Apostle Paul, maging sa mga outsiders, itong ganitong klase ng kasalanan ay hindi katanggap-tanggap. Let's remember, merong mga kasalanan na maging unbelievers, ayaw nila nun. May mga kasalanan na maging ang sanlibutan ng mga kakilala natin, komunidad na nakapaligid sa atin, even for them, foul na yun. Ang Corinthian city ay isang city kung saan very open sila sa sexual immorality. Na meron pang word sa ancient times na korinchazomai, yung ibig sabihin ng korinchazomai ay sexual immorality. Isipin nyo, yung bayan nila ay ginamit na buzzword para sa usapin ng sexuality. Tapos, isipin nyo, isang city kung saan sexually immoral, pero maging sa sexually immoral na city, foul sa kanila yung makipagtali ka sa stepmother mo. Kaya sabi ni Apostle Paul,
Even yung mga outsiders, ayaw niyan. So, ibig sabihin, itong kasalanan na to ay public na. Itong kasalanan na to ay kilala na. Itong kasalanan na to ay sinusuka maging nung unbelieving pagan city na kung saan sila nabibilang. Kaya sabi ni Apostle Paul, excommunicate ka agad iyang taong yan. So, ang sabi ni Apostle Paul, yung tao na yun ay dapat i-hand over to Satan. Kailang i-treat siya as an outsider, katulad ng sinabi ni Jesus sa last part ng Matthew 18 na treat them as a pagan and as a tax collector. Yung church, nire-represent nito ang kaharian ng Diyos. At kapag inalis ka sa kaharian ng Diyos, sinabi na hand over to Satan, ibig sabihin, ayun yung nasa labas ng iglesia, nasa labas mismo ng visible representation ng kaharian ng Panginoon. Dahil lang si Satanas ang may pansamantalang kontrol sa sanlibutan, kapag sinabing hand over to Satan, excommunication, ilalabas siya sa iglesia. Dahil sabi ni Paul, kapag hindi ito ginawa ng church, mapuput niya at risk yung buong congregation. Mahahawa sila sa kasalanan nitong isang lalaking to. Kaya sa 1 Corinthians 5, merong lima na reasons or objective yung may limang objective yung church discipline. Ano yung limang objective ng church discipline? Yung limang objective ng church discipline ay ito. Una, asan na yun? Ayan. Una, discipline aims to expose sin. Kailangan expose ito bilang kasalanan. Hindi pwedeng makita ito bilang hindi kasalanan na para bang okay lang ito. Hindi ito mali. Ayun yung unang purpose, 1 Corinthians chapter 5 verse 2. Kailangan malaman ito ay kasalanan. Pangalawa, it functions as a warning. Ito ay nagbababala. Binababalaan ng church discipline yung eschatological reality ng final judgment ng Diyos. Kaya itong church discipline, warning ito. Alam mo, ganito mangyayari sa final judgment. Kapag hindi mo tinigil yan, paparusahan ka ng Panginoon. Hindi pwedeng magpatuloy sa unrepentance na parang okay lang ang hindi naman okay, na parang tama ang mali, na parang katwiran ang kasalanan. Yan ang it serves as a warning. Pangatlong purpose nito, according to 1 Corinthians 5, verse 5, it seeks to save the individual. Ang sinabi dito mismo na kailangan i-hand over siya kay Satan so that his soul, for the perishing of his body, but the saving of his soul. So, ibig sabihin nito, yung discipline ay ito yung mga final resorts para ipanumbalik yung isang nagkakasala. Hindi siya magsisi ng sarili niya, nakikilos ang church para makapagsisi siya. At kapag siya ay na-excommunicate, yun na yung last at final resort para sa kanya mismo. At number 4, yung discipline, pinoprotektahan niya yung simbahan. Paano niya pinoprotektahan? Pinipigilan niya na kumalat yung kasalanan. Dahil ang kasalanan parang cancer. Kapag may isang kasalanan sa church at nakita yan ng iba at hindi yun dinidiscipline, iisipin nila okay lang. Gagaya yung iba. Lalo na ang mga immature, lalo na ang mga bago sa faith, lalo na ang mga sabay lang ng sabay. Ganyan yung mangyayari. Lalo yung mga hindi naninindigan ng sa sarili nilang pananampalataya. Ganyan ang mangyayari sa iglesia. Ang mangyayari sa iglesia, susundan nila. Ang sasabihin ng mga baguhan sa pananampalataya, ang sasabihin ng mga immature, bakit sila? Yan ang sasabihin. Kaya ang discipline, protection yan sa church body. Protection yan sa iglesia para hindi kumalat yung kasalanan, makorrupt yung buong community ng faith. Yan ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 5, kung sinabi na para itong lebadura, kakalat yan.
kailangan tanggalin para hindi makahawa ng iba. Kailangan i-address siya. Ganon din, number 5, ang panglimang objective ng church discipline according sa 1 Corinthians 5 ay i-maintain ang witness ng church before the world, sa harap ng mga hindi mananampalataya. Ang disiplina ay pine-preserve nito na distinct salt and light ang church, ang group of believers, doon sa mga hindi mananampalataya. Let your light so shine before men. You should be the salt of the earth. You should be the light of the world. Yan ang panawagan sa church. At paanong mangyayari kung wala ng alat? Anong mangyayari kung wala ng liwanag? Walang pinagkaiba sa mundo. Paano magiging witness yon sa mundo? Kung sa labas nagkakasala, sa loob ng iglesia, okay lang din ang kasalanan. So, yan yung 5 na binigay sa 1 Corinthians 5. In-expose ang sin, it serves as a warning, it seeks to save the individual, at pinoprotektahan yung church body, at ganun din, minemaintain ang church witness. Ang pangalawa ay tungkol sa church, or rather sa church discipline, na iba-iba ang tawag dito ng scripture. It goes by different names. Dahil lang pag sinabi natin na church discipline, that is very broad, although normally alam naman natin ang ibig sabihin nito ay yung corrective discipline. Pero pag sinabi natin na disiplina, hindi lang ito yung corrective, meron din kasing instructive na discipline. Ibig sabihin, pagdidisiplina, pagte-train, yan ang instructive discipline. Pero meron ding corrective discipline. Ito naman yung pag nagkamali na. Yung instructive ay para hindi magkasala, yung corrective ay kapag nagkasala. So may distinction dyan sa dalawang iyan. Pero normally, pag sinabi natin na church discipline, ang unang maisip natin ay yung corrective sense nung usapin na yon. Pwedeng iyan maging private discipline. It's just you and your brother. Pwede iyan ay maging public level na church discipline. It's between, it is the concern of the whole body. Or kaya naman, ito na ay pwedeng maging excommunication, ititiwalag na sa bilang isang mananampalataya. So, dito, merong sinabi si Jonathan Leeman, kasi binanggit ko sa inyo yung pinaka-reference, no? May binanggit dito si Jonathan Leeman, at sinabi ni Jonathan Leeman, among Protestants, excommunication does not refer to removing someone from salvation, which the church is incapable of doing. It refers to removing someone from membership in the church and participation in the Lord's Supper. To excommunicate is to excommunion someone. Kind of like a reverse baptism. Gusto ko yung pinaka-last dahil I think that's magandang klase ng phrasing yung ginawa dito ni Jonathan Leeman. Ang ibig daw sabihin ng excommunicate ay to excommunion someone. Tanggalin sa pakikisama. I also think maganda rin yung sinabi niya na para itong reverse baptism, na parang ina-unbaptize siya. Of course, hindi natin sinasabi yun in the formal sense of the word, pero yung diwa ay ina-unbaptize mismo yung isang tao. Now, however, dun sa mga unang sinabi niya dito, I would disagree. Magkakaroon ako ng disagreement dito kay Jonathan Leeman. Again, isa siya sa mga reference natin, sa studies natin sa church. Nito, from part 1, part 2, part 3. Pero I would voice out dito na sa usapin, ito lang naman yung disagreement ko sa kanya. Dito sa binanggit niya usapin ng excommunication, yung kanyang definition ng excommunication, na among the Protestants daw, perhaps sa iba, lalo na sa mga general na evangelical world, na excommunication daw ay hindi sinasabi na tinatanggal yung kaligtasan. Tinatanggal lang daw siya sa membership,
at sa participation ng Lord's Supper. So I think that's playing safe. Nagpe-play safe ito na parang hindi na namin siya member, pero hindi namin sinasabi na hindi na siya Christian. Yun yung sinasabi ni Lehman. Ang sinasabi niya, tanggal ka na sa church namin. I will just give an example. Kunyari, sa church namin, ARBC. Kunyari, may in-excommunicate kami. Kung susundin natin yung definition ni Lehman, sinasabi namin na si Christian A ay totoo pa ring Christian, pero hindi na namin siya miyembro. Yun lang ibig sabihin ng excommunication from Lehman's definition dito. At least dito hindi ko nabasa yan dun sa book. Nakalagay yan dyan sa article. Dun sa 10 things you should know about church discipline. So, gusto kong i-clarify na ang excommunication, hindi nito simply na ibig sabihin ay tinatanggal lang from membership. Tapos Christian pa rin siya. Ang excommunication, ito ay total termination ng Christian fellowship with one who is judged to be an apostate. Pag sinabi in-excommunicate, tama yung word niya in-excommunion, hindi na siya, wala nang communion sa atin. At yung communion na yun, pinapakita yun outwardly na hindi na siya magpapartake ng Lord's table, at kapag hindi ka nagpartake ng Lord's table, sinasabi noon na hindi ka namin tinuturing na mananampalataya. Dahil ang mga hindi lang magpapartake ng Lord's table ay yung mga hindi tinuturing na mananampalataya. Hindi ibig sabihin, nakatulad sa Roman Catholic Church, na tinatanggalan ng church ng kaligtasan yung tao. Kung hindi, ang church ay nagdedeklara na itong taong to sa hindi niya pagsisisi ay kumikilos na parang hindi mananampalataya. Pinapakita niya sa buhay niya na siya ay hindi isang Kristiyano. Yung Matthew chapter 18, of course, may context si Jesus noon, preparatory yan. Kaya sinabi ni Jesus, kapag hindi nagrepent, treat that person as a publican, tax collector, as a pagan. Now, merong mindset yung iba na para bang, okay, so pag in-excommunicate, hindi na siya believer, siya ay unbeliever, therefore kung paano matatratuhin ng unbeliever ay welcoming. Friendly terms. Pero tandaan natin may development yung revelation. Yung sinabi ni Jesus dito, totoo to. Pero later, may sinabi si Apostle Peter. Sabi ni Peter sa 2 Peter 2:20-22, na sila ng mga tumalikod sa pananampalataya, sila ng mga nag-apostate, they are worse than unbeliever. Hindi lang sila katulad ng unbeliever, they are worse than unbeliever. Ito yung description ko sa church nung naituturo natin to. Kung magbibigay tayo ng somehow picture, kung ang 0 ang unbeliever, naging 1 ang believer, kapag nag-apostate ang isang tao, in-excommunicate siya, hindi siya babalik sa 0. Siya ay -1. Ito'y worse. Hindi ito parang, okay, unbeliever na ulit siya. Hindi. Mas malala pa sa hindi mananampalataya. Hebrews chapter 6. Mga nagpo-proclaim na mananampalataya, tapos hindi nagsisi, hindi nagpatuloy sa pananampalataya. So, kaya meron akong disagreement dito kay Lehman. Dito lang naman sa lahat, okay na, kaya ginamit natin siyang reference. Kaya sinabi sa 1 John 5:16, ang excommunication, it may be the final means of grace for the apostate. Hindi sila pwedeng ipanalangin, hindi na sila mapapartake ng Lord's Supper, hindi na sila pwedeng itrato na parang sila ay mananampalataya. Pero dapat ang excommunication ay ginagawa lang after all the means
possible means ay na-exert na bago magde-design ng excommunication. Kaya hindi ito dapat bara-bara na ginagawa. Yan yung sinabi ni Jesus, binigay sa church yung keys of the kingdom. Therefore, ang sinabi, whatever you bind on earth shall be bound on heaven, whatever you loose on earth shall be loosed on heaven. So ito ay may usapin ng authority na hindi ito basta-bastang ginagawa. So yung excommunication, remember, ito ay judgment hindi ng mga pastor, ito ay judgment ng church. Hindi ito judgment ng pastor, ito ay judgment ng church. Yun yung number 2. Yung pangatlo naman, alalahanin natin na marami mga nagdi-disagree sa church discipline, marami nagdi-disagree sa usapin na to, pero halos lahat ng mga organization ay merong sense ng practice ng church discipline. Napaka-controversial na to, pero sa lahat ng mga organization, meron at meron na sense ng corrective, merong pagtatanggal na ginagawa. Kunyari, may isang fraudulent na lawyer, pwede siyang ma-debar. Kunyari, merong isang nagva-violate talaga, maging sa sports, sa NBA, pwede rin siyang makasuhan, magkaroon ng fine. May isang doktor na may malpractice, pwedeng mawala yung medical license niya. Maging ang isang teacher, pwedeng ma-fire. Lahat ng organization, merong usapin ng discipline. Walang-wala. Walang permanent na dito ka na, wala nang tanggalan to. Hindi. When you do something below the belt doon sa organization na yon, you can be fired. At ganun din, kapag may mga tao na ayaw sa church discipline, maging mga Christians na ayaw sa usapin at doktrina at practice ng church discipline, nagtuturo ito na sa katotohanan na ng pagiging individualistic ng spirituality na meron tayo lalo na sa panahon natin na it's just me and God. It's just me and God. Na parang ang church, na parang ang institusyon na tinayo ng Diyos ay walang diwa ng communal, walang diwa ng accountability, walang diwa ng panggrupo. Ganun din, yung churches, dapat pinapractice yung church discipline. This is number 4. Dapat ginagawa ito for the sake of love. Ang pag-ibig palagi. So, if we will have a reality check, it's true, totoo, na maraming mga maling motivation sa paggawa ng church discipline. Kaya pwede magkaroon reality check ng mga abuses sa process ng church discipline. It can be, pwedeng mangyari yun na maabuso yung kapangyarihan para mag-church discipline. Kaya ang dapat na motive ng discipline palagi ay pagmamahal, palaging pag-ibig. Hebrews chapter 12 verse 6, the Lord disciplines the one He loves. Kung sino minamahal niya, dinidisiplina niya. Nag-echo din yan sa sinabi ni Jesus doon sa Revelation, kung saan tinatama niya yung mga church. Those whom I love, I discipline. I rebuke. Ganun din sa 1 Corinthians 5. Sino yung minamahal? Kapag nagdidiscipline, minamahal yung dinidisiplina. Dahil sa sobrang mahal no dinidisiplina, kailangan siyang mag-undergo doon para siya ay magkaroon ng pagsisisi. Yung mga magulang na hindi na mamalo, hindi nila mahal yung anak nila. Dahil mas gusto nila yung temporary good kaysa sa long-term good. Yung short-term good kaysa sa long-term good. Ganon din sa usapin ng pagdidisiplina ng iglesia. Hindi pagmamahal ang hindi pamamalo. Hindi pagmamahal ang hindi pagkumpronta. Hindi pagmamahal ang hindi pag-approach. Hindi pagmamahal ang hinahayaan lang na magtuloy-tuloy sa kasalanan. That's not love. Ganon din. Ang church discipline ay pagmamahal kanino? Sa mga weaker sheep. Kasi mga weaker sheep, ito yung sense ng maturity, ng spirituality, hindi ito Christian liberty weak.
Ang gamit ni Jonathan Leeman ay isang spirituality weak. May mga mas mahihina pang tupa na mas madaling maengganyo, mas madaling maled astray. Sila pa ay madaling gumaya sa kasalanan ng iba. Hindi pa matibay yung buto nila sa pananampalataya. Kung minamahal natin yung mga mahihinang kapatid, didisiplinahin natin yung mga nagkakasalang kapatid. Kasi pag hindi natin dinisiplina yung mga nagkakasalang kapatid, hindi yung pagmamahal sa mga mahinang kapatid na madadala nila. That's why it's love. It's loving those who are weaker in faith. Ganon din, pagmamahal ito sa mga non-Christians. Pagmamahal ito sa mga non-Christians na nakakakilala sa church. Bakit? Pagmamahal ito para sa kanila, para hindi sila ma-confuse, magkaroon ng dahilan at maging false witness yung iglesia sa harap nila. And finally, most importantly, pagmamahal ito kay Kristo. Dahil kapag nagdisiplina, ang pinoprotektahan dito ay ang pangalan niya. Ang pinoprotektahan dito ay yung karangalan niya. Ang pinoprotektahan dito ay yung tingin ng marami sa pangalang Hesus Kristo. That's why ang church discipline is out of love. Mahal mo yung dinidisiplina, mahal mo yung mga mahihinang kapatid, mahal mo yung mga hindi mananampalataya, mahal mo rin ang Panginoong Hesus Kristo. Ang motive, ang pinaka intention ay ang pagmamahal. Number 5, ang ikalima, ang church discipline ay common practice sa mga churches until the 20th century. Marami naman talagang ups and downs. Ang church discipline, rise and fall yan sa church history. Pero yung binanggit lang dito ni Jonathan Leeman ay regarding sa early Baptist history. Very broad lang. Again, tinalakay namin sa church. Actually, kahapon lang yung history. So, pwede nyo tingnan yon. At sa mga ibang kapatid, kung may tanong kayo doon, mamaya pag-usapan natin yan. So, sa 19th century Baptist churches, very strong sila nung nagsisimula ang mga Baptists. Very strong sila sa usapin ng church discipline. For example, noong 19th century, yung mga Baptist churches sa Amerika, nag-excommunicate sila ng mga members. Halos 2% per year. Pero yung growth nila, na-outpace noon yung mga na-excommunicate nila. So imagine that. For example, ang church natin ay binubuo ng 100 members. Kunyari, 100 members. Ang average daw ng mga Baptist churches ay nagtitiwalag, nag-excommunicate ng 2%. So perhaps per year ay dalawang tao yung natatanggal sa kanilang membership dahil sa excommunication. So masipag sila at nakatuon sila doon sa usapin ng church discipline. At kahit na nagtitiwalag sila ng miyembro, dumadami pa rin sila doon sa ganong usapin. Naalala ko diyan yung kay Ananias and Sapphira doon sa Book of Acts. Sinabi doon that yung mga tao, they feared na dito sa grupong ito. Maraming tao ang ayaw umanib sa mga mananampalataya sa Acts dahil merong pinatay ang Diyos sa kalagitnaan nila. Pero sabi din sa text, I think Acts chapter 5 yata yun, na more than ever, the Lord added numbers sa kanila. Isipin yun, may namatay na, maraming ayaw magpamiyembro, pero mas maraming nagpamiyembro. Kung kailan merong quote-unquote, dinisiplina yung Diyos sa kalagitnaan nila, saka pa mas dumami yung mga members. Yun yung sinabi ni Leeman, na outpace nung growth nila, yung kanilang pagbabawas. So, ganun din, nung 19th century Baptist churches, halos half ng mga offenders received excommunication, only half ng mga na-discipline nila ang hindi
nagsisi at naka-receive na excommunication. At ganun din yung mga Baptist churches, on average, nagdi-discipline sila about 3 to 4% ng kanilang members annually. So at I assume na ito ay nasa church level na discipline na. So again, for example, 100 members, halos 3 at 4 na miyembro ang dinidisiplina nila per year. At 2 yung na-excommunicate, 2 yung hindi. Normally, again, statistical lang ito. Pero nagkaroon na ng decline noong 19th and early 20th century na naging interested na yung mga churches na i-reform yung society rather than i-reform yung sarili nila. Naging outward na yung kanilang emphasis rather than inward. Ganon din, nung middle 20th century, mas nakafocus na yung mga churches na para bang sa product appeal, kung paano nila parang ma-market ang kanilang message rather than holiness. Sinabi rin ito mismo ni Greg Willis na wala namang nagsabi na wag mag-discipline pero nag-fade away yung church discipline. Na may mga times, as I remember, na ang ginagawa ng mga Baptist churches, tinitignan nila yung role ng list ng mga members nila, tapos nagtatanggal na lang sila ng mga inactive. Tapos later on, wala nang list ng mga members. Ganun na, nag-rot yung discipline during that time. Number 6, ang failure sa pag-practice ng church discipline, ito ay nagkakaroon ng negative effect sa preaching, sa discipleship, at maging sa evangelism. Paano ito nagkakaroon ng negative effect doon? Nagkakaroon ito ng negative effect doon dahil sasabihin sa pulpit, ang mga Kristiyano ay nabubuhay ng banal, ang mga Kristiyano ay hindi gumagawa nitong kasalanan. Tapos, pagtingin nila sa katabi nila, o kaya pagtingin nila sa kalakhan ng buong iglesia, ginagawa yon. Nawawala ng bigat yung salita dahil sa buhay ng mga mananampalataya. Ganon din kapag ang isang evangelist, sasabihin niya ni missionary, babaguhin ka ni Kristo, bibigyan ka niya ng bagong buhay. Tapos yung mga members naman sa church, walang pinagkaiba sa sanlibutan. Mapapaisip doon yung in-evangelize. Paano? Anong sinasabi na mababago yung buhay? Kilala ko yung ang daming miyembro nyo, ganyan eh. So it will affect ang preaching, it will affect ang discipleship, it will affect ang evangelism ng isang church kapag hindi nagpa-practice ng church discipline. Number 7, dapat nang move lang sa final step ng church discipline, ang excommunication, only kapag ang kasalanan ay unrepentant. May 3 siyang ginamit na qualifier. Mag-excommunicate lang kung ang kasalanan ay number 1, hindi pinagsisihan, number 2, lantaran, at number 3, malakihan. So, kailangan ito ay present daw, sabi ni Liman. Kapag unrepentant yung isang tao, hindi niya nilalabanan yung kasalanan niya, hindi niya binibitawan yung kasalanan niya, hindi siya against sa kasalanan niya, yan, number 1 mark. Pangalawang mark ay dapat outward ito, dapat alam ito ng lahat. Kitang-kita nila na ito ay very obvious na klase ng kasalanan. Hindi dapat mag-excommunicate sa mga kasalanan na hindi naman lantaran, hindi naman public knowledge ito. At number 3, it must be significant. Ito'y significant dapat na ma-feel ng church, maiisip ng church na we cannot say
that this person is a Christian. Hindi kaya ng konsensya ko na sabihin na itong taong to ay isang mananampalataya. It's significant. Yan yung tatlo. Unrepentant, outward, at significant. Pero number 8, ang goal ng church discipline ay always restoration. Ito palagi ang pinaka-goal. Kaya gagawin to, hindi para patunayan na unbeliever sila, kung hindi para bumalik sila kay Kristo. Hindi ito you do not mean bad. You do not mean the harm. You mean the good. You mean the comeback. Ang church discipline ay, ang puso ng goal ng church discipline ay yung parang yung tatay sa kwento ng prodigal son. Ang goal ng church discipline ay hindi para maging katulad nung kuya sa prodigal son story. Na ang pinaka-heart natin, si kapatid ay nagkakasala, gusto ko manumbalik siya, gusto ko sumiglang pananalig niya, gusto ko siya ay magkaroon ng bumalik sa pananampalatayang iniwan niya o parang iniiwan niya, na siya ay parang naliligaw na bumalik sa tamang landas. Yun ang gusto. Ang gusto ay makita na manumbalik. Yung celebratory, yung tatay doon sa kwento ng prodigal son. My son was lost but now he is found. Now let's celebrate. Yun ang goal ng church discipline. Hindi goal ng church discipline na maging kuya. Na parang, yan, kasala na naman. Balik-balik pa dito yan. Dapat di na bumalik dito yan eh. Kita mo, winaldas yung pera. Hindi nga ako na-discipline eh. Yan, na-discipline. Balik-balik pa dito yan. Alis-alis ka eh. Hindi ganun ang heart. Hindi yun ang goal. Hindi yun ang attitude ng church discipline. Na para bang yung kuya doon sa prodigal son na pag bumalik, galit pa. Pag bumalik, ayaw. No, ang heart ay restoration. Yan ang sabi ni Jesus sa Matthew 18. Kapag nagsisi, ang kapatid, it's good. Sinabi rin niya ni Paul, kaya ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 5:5, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Maging doon sa excommunication, ay meron pa rin hope. Pag na-excommunicate yung tao, is sasabihin, sana hindi niya kayanin na manatiling labas sa church. Sana hindi niya kayanin na manatiling nasa labas ng covenant community. Sana manumbalik siya. Sana humingi siya ng readmission. Sana magrepent siya. Sana magutom siya sa salita. Magutom siya sa tinapay at alak. Yun ang goal. Yun ang goal ng church discipline. Always restoration. Hindi ang goal ng church discipline ay sinasabi ko na nga. Sabi ko na nga ba eh. Huwag ka nang babalik dito ha. Hindi ganun ang heart ng church discipline. Now, number 9. Ang number 9, kailangan maging maingat ang mga churches against abuses ng discipline. Ang church discipline ay pwedeng maging abusive in many numbers of ways. Meron lang ditong nilagay si Lehman na ilan lang ng mga karakteristik ng abuses sa church discipline. For example, ang decision making sa church discipline, lalo na sa last part, kung ito ay decision ng iilan lang. Kung ito ay decision ng iilan lang. Pag si pastor lang ang nag-decide sa excommunication, yan ay mahirap. Kapag ang nagdesisyon sa excommunication ay iilan lang, yung mga malaki ang bigay, yung mga close, yung mga inner circle, kapag sila lang ang nagdesisyon, that's very problematic.
Ano pa? Kapag pwedeng maging abuse ay kapag nagre-rely sa regulated processes pero walang pastoral care. Ibig sabihin, dumaan lahat sa proseso, pero walang puso sa pagpapanumbalik. Na para bang itong lahat, yung lahat ng ginawa natin ay for formality lang. Parang ganon. So yun ay pwedeng magkaroon ng abuse kapag ganyan yung ginawa. Na ginawa naman namin ang lahat ng processes. Ano pa? Pwede naman na wala naman yung formality. Informality naman. Lalo na tayong mga Pilipino. Hindi tayo katulad ng mga Westerners na derechahan kung makipag-usap. Ang mga Asians, dahil sa culture ng respect, ay may downside yan. Na ang downside ng culture ng respect ay ayaw ng confrontation. Kaya ang mga Filipino churches, ayaw ng confrontation. Hindi na-deal yung sin. At kapag hindi na-deal yung sin, dinidil naman informally. Dito na, nagchichismis na. Dito na, nagkakahati-hati na sa church. Mga informal yung pag-deal doon sa dapat formal discipline. So that can be an abuse. Abuse doon. Na dapat ay dinidil talaga iyan. Ang isa pang abuse ay sa usapin ng leadership. Ano yung problem? Kapag yung leaders ay nagpe-play favorites, ibig sabihin, dinidisiplina na yung mga hindi niya kapanig. Kapag kapanig niya, hindi niya didisiplinahin kahit nagkakasala. That's playing favorites. Kapag pinapunish, may mag-disagree lang. Na konting disagreement lang. Kapag may usapin ng temper, na nagda-direct na kagad sa discipline. Kapag ginagamitan ng silent treatment, na kapag ang mga leader sa church, imbes na disiplinahin, hindi na kinakausap yung mga members. Must always have the last word. Na bawal mag-comment, bawal magbigay ng input, bawal magbigay ng suggestion or magbigay ng counsel. Maging ang mga seasoned na mga Christians, ang mga wise talaga na mga mananampalataya at cannot be wrong. Hindi pwede magkamali. Kapag ine-emphasize ay external conformity, ayan, panlabas lang. O agree tayo lahat dito, walang ano. Nakakaano yan, parang false unity yan. Kapag ganyan, external conformity. Kaya magsesegue lang ako. Kaya sa mga churches, lalo na, kasi, ano ito kaya sa church natin, sa mga kasama ko sa church, sa mga meeting natin, hindi natin sinasabi na bawal mag-disagree, na bawal mag-comment doon, o so long na mayroong respectfulness. Ayan, okay lang yun, hindi masama yun. Kaya huwag kayo magugulat kapag may, lalo na sa mga bagong members, huwag kayo magugulat na kapag may mga disagreement sa church meeting. Yan ay normal. Kasi ang hindi naman natin gusto ay yung external conformity na lahat tayo yes lang. So that's okay, that's fine. Merong healthy tension ang mga churches. Ang mali ay kapag parang walang tension na external conformity. So anyway, nag-digress lang ako doon. So sabi, are consistently dogmatic kapag big and small issues. Walang wisdom call kung ano yung primary, sa secondary, sa tertiary.
Lahat, dogmatic sa lahat, malaki man o maliit. Walang degree ng pagkilatis, discernment. Yan ay problema magkakaroon ng problem yan sa leadership. Have difficulty in giving authority to others. Ayan, hindi pinagkakatiwala yung decision making sa iba. Have only promote their closest friends or family members. Kapag ang nagkakaroon ng position or authority ay yung mga close lang. And generally need control. So ito, magkakaroon dito ng problem, lalo na sa church discipline, kapag magkakaroon ng ganito. Sinabi ni Leeman sa 10 things you should know about church discipline. And lastly, sabi iyan ni John Dagg, isang Baptist pastor. When discipline leaves a church, Christ goes with it. Kapag ang disiplina ay hindi na nagagawa, umaalis si Kristo kasama noon. Pag umalis ang disiplina, umalis din ang Panginoong Hesukristo doon. Sabi ni Leeman, on the other hand naman, sabi niya, kapag wala namang discipline, anong mangyayari? A shepherd that won't fend off the wolves will soon find his sheep consumed. Kapag hindi inaatake yung mga lobo, ang mga tupa ay malalapa. And everything in our culture rages against any idea of correction or exclusion because it feels intolerant. Lahat ng meron tayo sa culture natin against sa church discipline. Laban sa church discipline. Si Greg Willis nga yata yung nagsabi nun yung sa study namin kahapon na halos lahat gagawin ng church. Basta lang hindi mag-discipline. Lahat na gagawin. Basta lang hindi mag-discipline. Yan yung kalaban ng mga iglesia, ng mga mananampalataya na ayaw sa church discipline, ayaw magkaroon ng church discipline. But, sabi ni Leeman, Christ means for His church to be trained, exercised, and disciplined so that they will share in His holiness. Yun ang gusto ng Panginoong Hesukristo. Masanay yung church na nagdidiscipline, ma-exercise nila yung kanilang faith, at ito ang magiging dahilan na ma-share nila yung holiness ng Panginoon. Naalala ko rin na sinabi ni Leeman na mas magiging madali daw ang church discipline kapag yung mga members ay merong ordinary practice ng discipline sa kanya nilang pamilya. Sa kanya-kanya nilang personal life. Kapag walang practice ng discipline sa personal life, na sa personal life ng mga believers ay bawal i-correct, bawal mang-correct, mahihirapan ang church kapag nag-decide na siya ng communal discipline. Kapag sa loob ng bahay, hindi pwedeng itama si tatay, hindi pwedeng itama si nanay, hindi pwedeng itama si mister, hindi pwedeng itama si misis, hindi pwedeng paluin si anak. Kapag ganon, mahihirapan talaga pag communal level na, sabi ni Leeman. Kapag ordinary na ginagawa yung pagtatama, of course, na may tamang motibo, may tamang progress, yan, matatranslate din yan. Magiging hindi perfect, pero mas dadali. Kasi sanay na kaming nagtatamaan. Sanay na kami na may correction. Therefore, in a proper way, therefore, pagdating sa church, matatranslate yun. Yun yung training na ginagawa sa atin. I think it also works vice versa. No? Kapag nakita ng mga believers na may discipline sa church, may isip din nila, dapat kami rin sa personal life namin. Pwede rin, dapat gawin din yun sa family life namin.
So ito yung last. Last na ba ito? Ayan, last. Ito si Gregory Wills. Siya yung nagbigay ng analysis ng church discipline sa church history. Sabi niya, churches rarely oppose discipline in principle, but for a variety of reasons, they lost the resolve to practice it. Ito yung analysis niya sa history. Sa historical analysis ng church discipline mula ito early church, after the apostles, hanggang sa mga Baptist churches, 1700s onwards. Nung tinignan niya yung landscape ng church discipline, sabi niya, sobrang rare na ang church, sinabi niya, huwag tayo mag-discipline. Palagi daw, walang opposition sa principle. Pero, palaging nawawala yung commitment na gawin siya. Kaya, implicitly, nakokondone nito ang sin, na-obscure nito ang church vision regarding sin and righteousness. It demonstrates a lack of faith in the teaching of the Bible and the explicit command of Christ. It weakens the testimony of the church to the outside world. Sabi niya, he admit, church discipline is often difficult and irksome. Ang church discipline ay palaging mahirap. Ang church discipline ay palaging masakit sa ulo. Walang church discipline na madali. Walang church discipline na hindi masakit sa ulo. But Christ commanded it for the good of the church and for the glory of God. Inutos ito ng Panginoong Jesus para sa kabutihan ng simbahan niya at para ito sa kaluwalhatian ng Diyos. And the church needs desperately to recover it. So, ang isa sa mga Reformation agenda ay church discipline. Isa sa mga Reformation item ay church discipline na kailangang bumalik sa pagdidisiplina ang mga iglesia. So, dito nagtatapos yung 10 things that you should know about church discipline. Maraming salamat sa atin. So, pupunta tayo sa discussion.